From the given single statement, meron tayong dalawang single statements. So we can form a compound statement by combining the two single statements. Ang tinatawag at tayo may ginagamit diyang mga word na ang ginagamit natin na word to combine two statements. Ang tawag natin doon ay connectives. Okay, tingnan natin. Dito sa number 1, ang ginamit natin ay the shape has three sides and it is a triangle. Okay? So, naging compound na siya sa paggamit ng connective and. Ito naman, the shape has three sides. Ang ginamit naman natin connective ay or. Okay? Dito naman, ang ginamit natin ay yung if, then. Okay. Tawag natin dyan ay if-then statement. Kasi ang ginamit niya diyang connective ay yung words na if-then. Okay. If the shape has three sides, then it is a triangle. Okay. Parang nagkaroon siya ng dalawang laman. Nagkaroon siya ng dalawang component itong compound statement natin dito sa pangatlo. Okay. After the word if, ito yung ating first statement. And after the word then, inilagay naman natin doon ang ating second statement. Okay. So, papangalanan ko silang dalawa. Yung statement na ito, yung una, na sumunod sa if, we call it hypothesis. At ito namang pangalawang statement, na sumunod naman sa word na then, ang tawag natin dyan ay conclusion. Okay, so therefore, the if-then statement has the hypothesis and the conclusion. Okay, ito namang isa, the shape has three sides. If and only if it is a triangle. Parang if we will be going to analyze well the given compound statement, parang po naging puwersa na para it has what you call it, may matibay siyang definition. Nasasabi niya, doon lang mangyayari siya ay triangle. Kung kailan ay, kung ang shape daw ay may three sides, doon lamang mangyayari na ang shape ay triangle. Something like that. Okay, so yun ang pagkakaiba nila. Dito sa the shape has three sides and it is a triangle. Okay, pinagsama yung dalawang statements lamang, pinagsama lang. Dito naman, the shape has three sides or it is a triangle. Para baga tayo, pag nakakarinig tayo ng or, parang there are options. Parang may pagpipilian tayo. At yung idea na yun ay mahalaga mamaya sa paghanap ng kanilang value. Yung salitang sabi ko, parang may option. Para mamaya pag gumawa tayo ng truth table, magagamit natin yung initial idea na yon na ang pag gumamit ng or para kang may option. Yung either statement 1 or statement 2. Parang ganon. Okay, so iyan. Gagawa ngayon tayo ng, titingnan natin yung kanilang mga symbol naman. Papaano naman inililipat itong compound statement into symbol. Tulad kanina, pinangalanan natin ang single statement na P. Okay, pinangalanan natin ang second statement na Q. Papaano naman ang symbol ng and, or, at saka itong if then, at saka itong if and only if. Okay, yan naman ang ating tatalakayin.